so much, everyone. Sige po, upo muna po kayo. Grabe. Ayan, thank you. Ayan. Anyways. Grabe! Parang walang energy. Parang walang energy eh. Alright. Good morning, Project High Community! Ayun. Okay na. Thank you so much po for the warm welcome. Ayan. So, syempre, magaling po yung first speaker natin kanina. Okay lang po ba makita ko dito yung mga hindi pa po talaga totally member? Sige, okay lang po pataas ako ng kamay. Sige po, huwag po kayo maghihiya. Itaas niyo po yan. Dami! Ayan, ang dami. Hello po. Ayan. Grabe oh. Okay, sige. So, I know na napakilala na ako ng ating host kanina. And tama po yung narinig po ninyo, no? Sino po dito yung mga working student? Meron po bang, ayun, working student? May uso pa ba yung working student ngayon? Yes. Usong-uso pa. So, yes po. Okay? Or baka meron dito mga katulad ko na online seller. Meron po ba dito mga nag-online seller? For sure talagang mai-inspire po talaga kayo. So, ngayon, yes, tama po yung narinig po ninyo. One of the members po ng Millionaires Club member at the age of 22 years old. Figures income earner at naging top 1 din po ng community po namin. And so, thank you so much. Grabe energy dito, oh. Halatang gustong yumaman. Okay, sige. So, ngayon, ano nga po ba yung background ko? Okay, before talaga ako pumasok dito sa company natin, sa Project High Community. Ayan, kung nakikita po ninyo, dati po akong service ko ng McDonald's. At the age of 16 years old po, nagtatrabaho na po ako. 16! So, syempre, alam naman natin, pag anak mahirap ka, wala kang choice. Hindi ka dapat mag-inarte dyan, di ba? Tama. So, ano ginawa ko? 16 years old, grade 10. Sino po dito yung mga nag-aaral pa? Or mga estudyante? Anong grade ka na, kuya? Grade 11 o grade 10, nagtatrabaho na po ako bilang isang service ko ng McDonald's. So that time po, 6 to 8 hours per day yung trabaho ko. Paano ko pa nasisingit yung pag-aaral ko na, no? Pero bakit nga ba ako nagtrabaho? Bakit nga ba pinili ko pong maging working student? That time po kasi, yung parents ko, they are both unemployed. Talagang, kumbaga wala po kaming malaking source of income. Ang meron lang po kami, maliit na tindahan lang. Yun lang, yung maliit na tindahan na yun. So yung maliit na tindahan na yun, yun yung parang dahilan kung bakit nakaka-survive po kami everyday. So dalawa lang po kami magkapatid at sabi sa akin ng magulang ko, hindi na ako nila mapapag-aral ng college. Pero syempre, di ba, aware naman tayo. Di ba, yung mga estudyante dito, lagi sinasabi sa atin na kailangan natin makapagtapos ng pag-aaral. Tama po ba? Yes! Di ba? So ako, dahil yun po yung parang pinakasusi para sa akin, para maging successful ako, ang ginawa ko po talaga that time is, pinush ko. Gusto kong makapag-graduate ng college. Gusto kong makapag-graduate ng K-12. First batch po ako ng K-12. So sabi ko noon, magtatrabaho ako. So nung nagtrabaho po ako bilang isang service crew, may idea ba kayo magkano lang po ang sinasahod ng service crew? Wala. 4,000! 4,000 pesos po. Yes, sa province po namin sa Tarlac. Mga Kaampangan, baka may Kaampangan dito. Kaampangan! Ayun, province of Tarlac. So 4,000 pesos lang po yung sinasahod ko monthly. Imaginin mo yung 4,000 pesos na yan. Pinapag-aral ko po yung sarili ko at pinagkakasya ko talaga yung 4,000 monthly. Pag yan, alam mo yung malapit na yung sahod mo, yung 3 days, 4 days, pero ubos na yung ano mo, ubos na yung allowance mo. Lalo na kapag empleyado ka, relate na relate ka doon, no? So, ganun po. Ganun yung nangyari sa akin. At nung time na yon, ang trabaho ko po dyan is mag-handle ng mga birthday party events. So, nag-host po ako, nag-handle ako ng mga parties. So, that time po, every night, as in, every night, every day,
ang trabaho ko po is, maliban sa pag-host, after kasi ng party, tatapon mo yung maraming basura ng mga guests. Doon ako napatanong sa sarili ko na, wait lang, 4,000 lang ba yung value ko? Diba? Mapapatanong ka talaga sa sarili mo na, wait lang, ito ba talaga yung value ko na tagatapon lang ba talaga ako ng basura dito? 4,000 to 5,000 lang ba talaga yung kailangan? Alam mo yun, yung worth ko? Hindi. Diba? At doon po talaga ako nag-decide na pa-force resign po ako. Alam niyo po kung bakit? Bakit? Dahil nagkaroon po tayo ng pandemic. Yan. During pandemic days po, alam mo yung kahit gusto mo pang magtrabaho, kahit gusto mo pang pilitin yung sarili mo na, alam mo yun, pumasok ka, pero that time po kasi, sobrang tipid sa labor nung store po namin, kaya ako po, napa-force resign ako kasi walang events. So, walang income, walang duty. At that time po, nag-try po akong maging online seller. Yon, nag-online seller ako. Alam mo yung, kailangan pag online seller ka, yung mga online seller dito makaka-relate. Before ka makabenta, kailangan i-live mo yan, i-model mo yan, lahat na kailangan gawin mo para mabenta yan. Partida po, yung isang ukay-ukay na bundle, kalahati nun basahan. Paano mo gagawa ng paraan yun? So, as in, yung isang sako po na yan, 1,000 lang ang tubo mo dyan. Ganun po kahirap maging online seller. At sabi ko sa sarili ko nun, wait lang. Alam mo yung ginawa mo na lahat? Tapos after po niyan, di wala nang source of income. Then try ko po ulit na i-ask yung tito ko na may milk tea shop. Di ba pandemic po, bawal tayo lumabas-labas? Tama? At noong time po na yon, yung tito ko na may milk tea shop, nagsara yung milk tea shop niya. So, isa sa mga naapektuhan ng pandemic. At that time, sabi ko sa kanya, Tito, okay lang ba? Try natin i-open yung shop mo. Malay lang natin. At nung time po na yun, pinagbigyan ako ng tito ko. Sabi niya, sige, go lang. Ang daming stocks eh. Na-close lang yung store. After po niyan, ako po yung kaisa-isahang staff niya na nagpo-manage. Taga-gawa ng milk tea, taga-post, taga-deliver, taga-meet up, taga-palengke, taga-inventory, lahat-lahat na. Tapos, yung sahod ko, doon ko po nakita na, boss ko siya eh. Boss ko yung kapag-anak ko. Nung time po na yun, na kumikita po yung shop na yun na 10 to 15,000 every day. Tapos yung napupunta lang po sa akin, 500 to 700 pesos. Doon ko nakita na sabi ko, ganun pala. Ganun pala pag boss ka. Malaki talaga yung kinikita mo. Doon po ako nagkaroon ng realization na sabi ko sa sarili ko, ang ganda palang magkaroon ng sariling business. Tama. Yung ikaw yung boss, yung ikaw yung nagpapatakbo ng negosyo mo. Tama? So that time po, sige, sino dito yung, saan ko nakilala yung taong nagdala sa inyo dito? Saan? Sa TikTok? Facebook! Oh, Facebook. Okay. Meron po ba dito na pwede po magpataas ako ng kamay kung sa TikTok mo nakilala yung taong nagdala sa iyo dito right now? Ang dami, oh. Ano sa TikTok? Okay, how about sa Facebook? Ayun. Yung iba parang, wala lang. Okay. So, ngayon po, hanggang sa, syempre, di ba, during pandemic, anong ginagawa natin sa loob ng bahay? Puro scroll lang, tama? Scroll lang. So ako po yung isa sa mga mas scroll lang po sa TikTok. At doon ko po nakilala yung mentor ko. Kaso wala ata siya dito. Ayan, si Mentor Bernadette Largo. Yung sikat ko sa TikTok. Ayun. Sikat po yan sa TikTok. Influencer po yan. That time, alam mo yung feeling na may nakita lang po akong nagla-laptop sa beach tapos sabi niya passive income daw. Paano yan? Isa lang po ako sa mga dating nag-how. How po? For sure, isa po kayo sa mga nag-how lang din dito. Diba?
So, isa po ako sa mga naghawlan din. At that time, aaminin ko talaga. Lalo na yung mga first timer dito, sasabihin natin, ay, scam yan, di naman yan totoo. Di ba? Di naman yan legit. Ay, ganun din po ako. Ako yung tipong tao na sigurista. Ako yung tipong tao na hindi ako magbibigay ng pera sa'yo. Bakit? Nakilala lang kita sa online, tapos mag-aabot ako ng pera sa'yo. Ganun po ang mindset ko that time. Pero, napatunayan po sa akin, I was 21 years old that time. And yung taong pinagkatiwalaan ko ay 20 years old. So sabi ko, wait lang. Kung itong tao na to, na 20 years old, nagkakaroon ng ganitong income, paano ba ako? Eh, that time pareho po kami online seller. Pareho po kami naging service crew. So sabi ko, kung kinaya niya yung ganyang klaseng business, magpo-post ka lang naman pala sa TikTok. Tama ba? Magpo-post ka lang naman, pwede ka malang kumita ng malaki. Bakit hindi ko gagawin? Bakit ako mag-iinarte? Di ba? So, nung time na yon, sabi ko sa kanya, sige, stock po kita. Tinignan ko, ako yung parang mataray-taray, yung arte-arte, di ba? Pakipot! Nakaka-relate si ate mo. Ganun po ako. In-stock ko yung company, in-stock ko siya kung legit ba talaga yan. As in, at nung time po na yon, sabi ko, sige, ipapadala ko na yung pera. Bakit? Anong na-realize ko? Lalo na yung mga first-timer po na nakikinig sa akin dito. Pag kasi palagi tayong takot. Pag kasi palagi kang, alam mo yung may duda ka palagi. Wala eh. Hindi mo makikita yung resulta na nag-aantay sa'yo dito. Imagine, 2 to 3 years from now, ago, okay? Kung hindi ako sumubok, nandito ba ako sa harap ninyo ngayon? Wala. Diba? So, ibig sabihin, ano po yung puhunan ko that time? Lakas ng loob. Yung konting ipon, syempre masipag. Yung konting ipon ko po, nung time na nag-online seller ako, nung time na naging service crew ako, lahat-lahat na ng racket, pinasok ko, tinaya ko po dyan. Kulang pa nga eh. Pero syempre, ginawan ko na lang ng paraan. At nung time na nakapag-start ako dyan, April 2021, April 8, hindi ko po makakalimutan yan. July, nag-decide po ako na mag-full-time. Taga-time lang po ako. Wala po akong kakilala dito sa business na to. At nung first time po, na nag-meet kami ng taong pinagkatiwalaan ko sa TikTok, yun po yung first time na nag-hub ako. Yun nag-full-time ako. Doon ko na lang siya nakita. Imagine na ganun. Anong realization or nasasabi ko sa inyo right now? Ibig sabihin pala, ano bang sitwasyon mo right now? Kailangan mo lang pala talaga ng lakas ng loob para sa pangarap mo. Yes! Diba? Kailangan mo lang talaga lakasan yung loob mo. Kasi, alam niyo, napakaswerte nating mga Gen Z. Yung mga ganitong mas advantage. Bakit? Kasi, mas mabilis matuto, mas nasa atin. Yung mga medyo mas ahead po sa amin, alam niyo po, ang swerte niyo din. Bakit? Kasi nakita niyo pa rin ito. Sana makita niyo yung advantage. Bakit kayo nandito right now at nakikinig? So ngayon hanggang sa nakilala ko po yung mga mentors ko. And syempre, yung last speaker natin ngayon na sobrang ganda ng resulta na nangyari sa kanya, yun po yung pinaka-founder po namin sa community. Noong time na nakita ko po siya, sabi ko, wait lang. Ang ganda ng buhay nito, graduate ng college. Pero, bakit bakit pinili niyang mas gawin to? Bakit pinili niya to? Bakit hindi niya tinuloy yung course niya? Ibig sabihin, mas nakita niya yung advantage ng ginagawa na business natin right now. At yun yung sinundan ko. Hanggang sa, ano nangyari sa akin? Noon tayo po na nag-take risk ako, nung nilakasan ko yung loob ko, yung dating hindi maka-afford ng, alam mo yung kahit pang McDonald's, kahit pang kain lang sa Jollibee or kung ano man yan, yun lang talaga. Alam mo yung, yes, kahit paano, afford mo naman, pero pag binili mo, alam mo sarili mong magigipit ka. Tama? Di ba? May gusto ka naman bilhin, pag kaya mo naman siyang bilhin, pero pag binili mo yun, alam mo magigipit ka. Ganun po yung sitwasyon ko dati.
So, nung time po, after 3 months, ginagawa ko tong business. Eto, nagkaroon po tayo ng magandang lifestyle. Pinaranas po sa atin ng Project High Community. Kung gano'ng kasarap magandang part na to. Hanggang sa nakakaranas na tayo ng mga 5-star hotel. Bukas, pa-promo lang po ng community namin yung mga ganyan. Di ba? Dati hindi ko po nararanasan yan. Yes, alam mo yung feeling na minsan siguro may mga tao dito na nakaranas ng ganyan, hindi na sa inyo ganun kabig deal yan. Pero as a beginner, as a first timer, yung mga talagang anak mahirap, big deal po sa amin ng ganyan. Yung ma-experience, yung mga bagay na hindi mo naman talaga na-experience dati. Diba? So yan, hanggang sa pinaranas po sa akin yan, alam mo anong masarap dito? Hindi naman yung totaling lifestyle eh. Yung pinaparanas sa'yo na magkaroon ka ng time and financial freedom. Bakit? Meron po ba dito mga empleyado? Okay lang po ba pataas ako ng kamay? Yung mga empleyado. So, ibig sabihin mga hindi nakataas, estudyante yan? Yan. Yung mga empleyado. Okay. Yung mga empleyado, yes, siguro minsan, alam mo, trabaho ka ng trabaho, marami kang oras, tama? Kumbaga, 8 hours lang, for example, 8 hours ka nagtrabaho, sabihin na natin may free time ka pa din. Pero the question is, meron ka bang pera? Para maranasan yung mga bagay na gusto mo. Wala. Diba? Nina-treat mo man lang ba yung sarili mo sa mga mamahaling lugar, mamahaling restaurant, or hindi? Yun yung pinaranas sa amin ng Project High. At eto pa, siguro right now, ang ganda ng profession mo. Ang ganda ng trabaho mo. Kahit pa paano, okay naman yung sahod mo. May ganun. Tama? Kahit pa paano, nakakaraos, nakakasurvive. Pero the question is, may oras ka ba? Para sa sarili mo. Para sa family mo. Or baka, yes, mataas ka yung kinikita mo, mataas na yung sinasahod mo, pero wala ka ng oras pagdating sa pamilya mo. Lalo na dito sa Pilipinas. Tama po, sir? Yes. Anong trabaho mo, sir? Architect. Tignan nyo, may architect na nagiginig sa atin right now. I'm so proud of you, sir. Pero kahit architect na dito nakikinig. Okay? So, ayun. Yun yung pinaranas po sa akin ng community natin. Yung magkaroon ng time and financial freedom. Kasi, in the first place, yan po talaga yung pinangako sa atin. Tama? Di ba yung magkaroon ka ng time and financial freedom? At noong time na naranasan ko po yan, yung ang sarap kumita. At the same time, ang dami mong oras para sa family at sa sarili mo, yun pa lang, panalo ka na. Diba? So, ano pa? Eto. Siyempre, nagkaroon po tayo ng mga achievements dito sa company po natin, sa community natin. Okay? And our last quarter po, naging top 22 tayo ng Project High Community. And siyempre, okay, hanggang sa sunod-sunod yung mga achievements natin dito. Siyempre, pinakamasarap yung nagta-top 1 tayo sa community natin. Okay? And syempre, etong check-in na nakikita ninyo, for sure yung mga nandito, na alam mo yun, 22 years old, nag-earn ng 6 digits, di ba masarap yun? Yes! 22 ha? Minsan mararanasan mo yan kapag nasa 50s or 40s ka na. Tama ba, sir? Oo. Diba? Oo. So, ayun. So, ngayon, okay, eto, hindi lang po siya about sa awards, hindi lang siya ganyan. Kasi ako po, to be honest, hindi po talaga ako ganun katalinuhan na estudyante nung panahon ko. Ako yung tipong estudyante na, alam mo yung sa room, ako yung palaging nagbebenta. O, bili ka na ng Graham Balls, be. Ganun po ako. Hindi ako yung pang top 1, pang top 2, hindi po ako ganun. Pero nung napunta po ako dito sa community po natin, parang sisipagan mo lang pala, mararanasan mo na yan, kikita ka na ng malaki, bakit hindi mo pa itodo? Diba? So hanggang yon, syempre, every achievements may story po yan. At yun yung pinakamasarap. Dito po, yung mga nakikinig sa akin dito, hindi mo kailangan maging matalino. Kailangan mo lang magsipag ng todo para makuha mo lahat ng yan.
sigurado ako, yung mga meron po ako right now, kaya nyo po yung lampasan pa kung masisipagan nyo pa kaysa sa akin. Okay? And ngayon, ayan, hanggang sa, alright, ayan na nga po. Ayun, bakit hindi ito later? Okay, sige. Isingit ko na lang dito, guys. Eto, ewan ko bakit naging ganito yung slides, nag-iba ata doon. Pero eto, latest reward for myself. Ang saya ng puso ko right now. Bakit? Tanong niyo naman kung bakit. Ayun. Lilipat tayo sa mas magandang condominium unit. Wala lang dito yung picture. Sayang, hindi nyo po nakita. Pero nakaka-excite kasi this coming July 2, maglilipat na tayo ng mga gamit na sobrang ganda, sobrang sarap sa feeling. Kasi I'm just 24 years old. 24. Pero magti 3 years pa lang po ako dito sa business. Ganito na po yung kayang ibigay sa akin ng negosyo. Imagine, kung i-compute ko po yung pagtatrabaho, pagiging raketera, lahat-lahat na, siguro po aabot ako ng 6 years. Sa loob ng 6 years na yun, wala po akong nakuha. Pero dito, in less than 3 years, ito po yung binigay sa atin. Next time, makikita nyo lalo itong real life na mas maganda dyan. Okay? So, ngayon, ano pa? Siyempre, international travel. For sure, mas maraming mga katulad ko ang gusto maranasan na magkaroon ng international travel. Tama po ba? Yes, diba? So this coming August, nakabook na din po kami. Kaya nakaka-excite. Alam mo yung feeling na, eto po yung kwento niyan. Sabi ko, malapit na ako mag-birthday. Kasi, alam mo, I thank you. Dati yun, ha? No April. So sabi ko, April, okay, malapit na yung birthday ko, ano kayang magandang iregalo sa sarili ko? Ano kaya yung magandang bilhin para sa sarili ko? Maliban sa pag-shopping, di ba? Lagi tayong ganyan eh. Pero this time, sabi ko, gusto ko ulit mag-travel sa international. So yun po, naregaluhan natin yung sarili natin ng international travel because of Project High Community. Yun, okay? And syempre, yun yung sinasabi ko sa inyong time and financial freedom na hopefully, lahat na nakikinig sa akin dito, lalong-lalo na pag hindi ka pa member, guys, huwag nyo na sayangin yung oras nyo. Okay? And syempre, eto, malapit na po akong magtapos. Pero before that, alam ko para kanino yung ito ginagawa. Para kanino nga ba? Family. Para sa nanay, para sa family, para sa anak. Baka may magsabi dito para sa jowa, ah. Okay? So, yes. So, akin po, para sa family. Kasi bakit? 2 years ago, nakita, ako po yung tipong, sa barangay po namin, di ba uso yung mga, sa barangay, uso yung mga may utang. Sino nakaka-relate? O, ako lang nakaranas ng ganon. Di ba? Ako lang po yung nakaranas ng ganon. So that time po, 2 years ago, nakita ko yung mama ko, kami na po yung tipong pinopost sa Facebook, sa social media, na hindi na nagbabayad ng utang, kami na po yung mga pinapabarangay. Imagine, ganun po kahirap. Pero sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako papayag na laging ganito yung sitwasyon ng magulang ko. Kasi bakit? Panganay, breadwinner. So sabi ko sa sarili ko that time, hindi pwede na lagi kong nakikita yung mama ko na nakakahiya po kasi eh. Alam mo yung dignidad mo, naaapakan na. Bakit? Kasi may utang kayo, hindi nagbabayad ng utang. Alam mo yung kahit gusto magbayad ng utang ng magulang ko, hindi nila magawa. Kasi nga, hindi sapat yung source of income. At doon po ako nagkaroon ng wake-up call na kahit 21 years old ako, makikipagsapalaran ako sa Manila. Kasi bakit? May pangarap ako. Doon mo makikita yung isang tao na kapag may pangarap ka talaga, kahit gano'n yan kahirap, willing kang sumugal. Diba? Parang dahil nakaka-relate dito. Yes. Ayun. Kaya ano sabi ko sa magulang ko, ma, wait mo lang. Alam mo yung, ikaw as a breadwinner, panganay na anak, syempre kanino
sasandal yung mga magulang mo kung hindi sa panganay? Di ba? At noong time po na yun, sabi ko, Ma, wait mo lang. Alam mo, hindi po ako pinayagan ng magulang ko na pumunta ng Manila kasi parang wala silang tiwala sa akin. Na kaya ko na. Pero that time, pinilit ko kasi sabi ko, Ma, one day, bubuksan natin ulit yung tindahan mo. Ma, one day, ipaparanas ko din sa'yo yung ganyang klaseng buhay. At nakakatuwa kasi 1 year pa lang po ako sa business, di ba? Nabuksan natin ulit yung tindahan. Nabuksan natin ulit. At ang pinakamaganda dyan, nagkaroon din po tayo ng milk tea shop na dating nakikipagtrabaho lang. Hanggang sa nag-expand po yung business. Grabe si Lord, no? Magtitake ka lang naman ng risk at gagalingan mo lang, ibibigay naman talaga yun sa'yo. So yun, hanggang sa, eto po, wala lang yung before na picture ng mga magulang ko dito, pero kung makikita nyo sila dati, parang sabi ko, malayo-malayo na din kahit papano. Because of Project High Community. And eto, okay, sorry, ayan, nalipat. Eto po, anong pinakamasarap doon? Bilang anak, alam natin na gusto nating i-spoil yung mga magulang natin. Tama? Yung iparanas mo naman sa kanila yung mga sabi yung magulang mo sa'yo na, masakit yung ulo ko. Alam naman mga magulang natin, medyo ma-arty-arty na kapag meron ka na. Di ba, nag-acting or ano eh. Tapos bigla ka nilang na magpapadala ng pera. Hindi yung, ma, wait lang. Ikaw yung natatakot, hindi. Pag nandito ka sa Project High at nag-hustle ka ng todo, kayang-kaya mong i-provide sa mga magulang mo. At kung tayo ngayon, na-surprise ko yung magulang ko na hindi bouquet of flowers, bouquet of money. Diba? And yun. So, ngayon guys, eto, last slide ko na to. Do one thing every day that scares you. Bakit eto? Alam ko right now, yung mga hindi pa talaga totally part ng community namin, andun sa'yo yung takot. Andun sa'yo yung duda. Tama? Andun sa'yo yung pangangamba. Andun sa'yo yung question na, kaya ko ba to? Kaya ko din ba kung ano nagawa ng Miss Maika, nung last speaker, nung host natin, yung mga nagsasalita dito? And right now, bakit hindi mo subukan na gawin yung mga bagay na natatakot ka? Kasi bakit? Baka yan yung maghatid sa'yo sa success. Yes! Baka next time, yung mga hindi pa member dito, magulat tayo, sila naman yung nagsasalita dito sa harap natin. Yes! And right now, ipapakilala ko na yung last speaker natin. Ito lang naman yung founder ng buong community namin. At siya lang naman po, yung tumulong sa akin, bakit nandito ako sa harap ninyo right now, nagsasalita ng may resulta. Ready na po ba kayo? Yes! Excited na po ba kayo? Yes! Okay lang po ba? Tayo po tayong lahat. Ayun! Okay, sige. So ngayon guys, okay lang ba? Ibigay natin yung full energy natin? Yes! But before that, syempre, meron tayong video dyan. Para mas makita ninyo gaano kagaling etong taong to. Ayun, sige. Sige po, wait lang ha. Thank you, my God. Hindi pala pa kami sa inyo. Okay, sige po kayo. Grabe, napakarami natin. Okay, pwede po bang makita yung kamay ng mga first time attendees natin? Oh, ang dami first time. Okay, so brother, pwede ba kitang ma-interview ng konti na? Sino nag-invite sa'yo? Mama mo? Ay, wala ka talagang kawala. Nandito yung nanay mo? Wala. So, sino kasama mo dito? Sino member na? Oo. Ay, nanay mo nag-invite sa'yo? Okay, palakpakan naman natin sa idol. Nanay nag-invite. Okay, dito, sino yung mga first timer dito? Yan, ikaw ma'am, sino pong nag-invite sa'yo? Member ka na? OFW, yung first time mo dito. Ayun, welcome home, ma'am. Ayan. Okay. So, sa mga first time na nandito po ngayon, paano po kayo naimbitahan? Kasal? Asan yung clicker? Ayan. Hindi nyo na ba